Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po si Ka Eric sa Iparash kay Paras. Sa kaibigan po natin, tagapagtalakay at totoong tamang pananaw ang ating kasama, Congressman Jing Paras, in behalf of Brother Eli Saludar. Kasama ko po ngayon, dalawa muna kami ni Congressman Jing. Congressman Jing, pagbati. Magandang gabi, paring Ka Eric. It's my privilege na kasama kita ngayon dito sa talakayan ng ating podcast, Iparash kay Paras. Bumabati din tayo ng magandang gabi po sa lahat nating mga kababayan, lalo na po yung lumpung-lumpo na sa kahirapan dahil dito sa kabulastugan nitong gobyerno ni Marcos Jr. na bistado na, paring Eric. Yeah. Bistado na. Talagang siya pala talaga ang mastermind at kumukurakot. Saldi ko has already revealed from his personal knowledge that ang kumukurakot pala ng todo ay si Marcos Jr. Correct. And speaking about that, Congressman Jing, ang unang pag-uusapan po natin ang mainit-init na menu ng political demolition operation ni Marcos. Kinasangkapan niya, Congressman Jing, ngayong araw na ito, ang mga Evil Society. Yeah? Hindi civil society, Evil Society. Evil Society at they are the great opportunists. Yun, the opportunist. The opportunist and I know they are spending money. Yeah. I don't know kung ang pera na ginagastos nila ngayon Galing sa flood control. galing sa flood control din. Of course, binisto na ni Tunying at ni Jerry Baha na itong si Hontiveros na may ambisyon na tumakbong pagka-presidente ay ambisyosa din, napakalaki ng insertion. 3.1 billion. At 750 million ang kanyang flood control. Ayun. So, kunin mo lang yung 20% doon ng 750 million. That's around, ang 1/4 niyan, Congressman Jing, mga nasa kulang-kulang din po, mga 180 million yun. It's more than enough to finance Llamas. Lamas. Itong bungal na gun runner. Na hindi nagtututbrush. Hindi mamaya, pakita natin yung kabahuan nito. Sila yata ang nag-operate, Congressman Jing. Dito sa impeachment, sa ombudsman complaint, Congressman Jing. Yes, at unang-una, where can you find simpleton, a person na wala namang muntik na nga i-pile out ni Noynoy yan. In fact, he's one of those who created a havoc in the cabinet. Noynoy administration dahil he was caught with gun running. He was caught with pirated tapes. Mga DVD, CD. Dagok nga itong kalbo na ito. Kalbo ko nga. Pero mas gwapo naman na ito. Tingnan mo nga yan. Saan yung itsura nito? Pakita nga muna natin yung hindi nagtututbrush, sabi ng mga taong bayan. Nasaan niya yung itsura nitong ginagastusan ng akbayan at di natin alam saan kumukuha ng panggastos. Baka binibigyan din ng babae sa Malacanang. Pwede rin. Kasi magkasama na ngayon ito at hinihimok nila, hindi na nila tinitigilan. Actually, tingin ko, this is really a massive operation against Vice President Sara. Kung may binanggit ka kanina, nagustuhan ko yon. You were telling me na sabi mo, Ka Eric, ito ay prelude to a bigger and widespread demolition operations para magkaroon ng mind conditioning and public opinion operations para ilarga ang impeachment at kasabay sa ombudsman test case. So, nilalatag na nila yung mind conditioning so that pagka so much propaganda, they might be banking on the senators to vote against Sara Duterte. Kung luto sa public opinion, at kanina nga, Congressman Jing, sinabi ko rin sa iyo that even ang mga taxi driver nagdududa kung may katotohanan ba itong mga isinampang kaso. Pero may binanggit ka na evil society, well-funded, na walang pinagkaiba sa discarding ginawa nila kay Corona, the same personalities? Yes, the same. And sino bang on top of this? Sino bang may ambisyon to become president?
no other than Risa Hontiveros. Ha? And tingnan natin, nasaan na yung itsura nung, yung hindi nagbabrush ng kanyang ngipin. Hindi kaya ng computer ipakita eh. Sabi ni Congressman Jing, classic ang description mo, no? A face that even a mother could hardly love. Ayun. Ito ang mga nagsampa, si Shelo Magno. Tingnan mo yung mga itsura nito. Ito naman was kicked out by Marcos. Walang kaibahan nito kay Vic Rodriguez eh. Kinick out din ni Marcos eh. Dahil mga adilantado at pakialamero. At pakialamero. Tapos ngayon, galit na galit, nagmamarunong, bright daw siya, professor daw siya, nagbibigay ng opinion, itong Magno na ito. Pero ito, i-focus mo nga yung itsura nito. Ayan, mga kababayan, hindi kami gumagawa ng kwento, no? Nang sinabi ng mga netizens at ng mamamayan, focus mo yung mukha nito. yung hindi nagtututbrush daw. Di ba mayroon kang picture ng... Ang tawag sa kanya, Congressman Jing, ayaw namin mag-argumentum ad hominem, pero hindi maiiwasan kasi sobrang hambog nito. Sobrang hambog. Yan, si Boy Tartar. Masyadong nagmamarunong. Tingnan mo, hindi man lang, puta, may tinga pa. So may rason talagang hindi siya nagtututbrush, Congressman. Hindi, may tinga pa ha? Paano to nagustuhan ng isang virus? Bilib siya na type siya ni, maski Hontiveros ito, pero hindi pa rin type itong Gwapong-gwapo siya sa sarili niya. Piling gwapo. Tingnan mo, laki-laki ng tinga sa ngipin. Congressman Jing, ang nakita ko, mayroong toothbrush na tag 30 pesos eh. Hindi man lang makabili. Mayroon And ding yet, he is financed by unknown sources to appear in all media interviews. Every day. Oo. To appear in media interviews when he is not saying nothing. He is not a political analyst. He is a propagandist. Anong kaibahan, Congressman Jing, para sa taong bayan pag sinabing pinapakilala niyang sarili niyang analyst, pero actually siya ay propagandista? Well, a political analyst shows the neutrality. Yung sinasabi mo, may objectivity ka. Pero kung propagandist ka, you're only speaking on one side. Selective. So, pinopropaganda mo to favor somebody. Okay. That maybe they are the ones financing your appearance. Kasi magtataka ka. All highfalutin media programs. Nandoon siya, kinukuha. Hindi naman matino ang sinasabi. Unang-una, nadidiri ka nga sa itsura. Ano nga yung classic line description mo sa kanya? Ang kanyang pagmumukha, sa sobrang kambugan niya? A face that not even a mother could love. Kasi alam mo pa, pare, mayroon akong kaibigan na taga Cebu. Diring-diri dito. Nangliligaw daw ito sa kanya eh. Yung isang society girl din sa Cebu. Niligawan ni Lamas? Pinupuntahan niya at diring-diri sa kanya. Pero ito mas diring-diri. Itong si Hontiveros, tinatanong, anong sinasabi? Ano sagot niya ni Winnie Monson. Ano sagot niya, Kong? Was he ever... si Winnie Monson mamaya na yan. Si Winnie Monson nang sagsabi, are you dating girlfriend of Ronald Llamas? Secretary Llamas? What? Takot na takot. Si Hontiveros. Parang, diring-diri. oh my God, how can I have a boyfriend like that? He doesn't brush his teeth. Pero ang tawag daw sa kanila, FUBU. FUBU. Hindi ko na muna babanggitin kasi ma-censored tayo dito. Ngayon ko lang nalaman gabi kung anong meaning ng FUBU. Mamaya ko na ibulong sa'yo. Ito. Tingnan mo yung reaction ni Hontiveros. Sige. In-interview ni Karen Davila. Sige. Deny. Are you seeing Ronald Llamas? No, People say that you're denying this. I do deny it. No, I mean that when I say deny, you are, but you are claiming you're not. I But didn't. did you see him at any point romantically? No. You never went out? No, we've been friends and colleagues for decades.
since I graduated from college, magkasama kami sa Coalition for Peace. 80s Are you pa. serious? Oo, 1980s No, pa. because what happens is this kind of catches up on you at some point if you're really seeing each other. So you're not. No. Really? Yeah. So everybody is wrong? At saka some Because of the everybody's talking about it. Oo nga. Well, some of the everybody, tinatanong din nila, ang premise nila conflict of interest, etc. So sabi ko nga, No, I bakit don't see it sexist that yung, way. yeah, I know I you don't don't, see it salamat, that you're way. a fellow woman. Pero Yeah. yung iba, ganon, sexist ang premise nila. Because you're single. Yes. And so is he. Yeah. Yes. He's single. So, I mean, would there be anything wrong No. if you were seeing him? Yeah. But you're not. Yeah. Okay. And he didn't court you at any point? No. Okay. All right. Mga kababayan, tinanong ako ni Congressman Jing kung konektado ba sila sa communist terrorist movement ng kabataan nila. Ang una kong ikumpirma si Ronald Llamas. Ito po ay naging operatiba ng Communist Party of the Philippines at nagre-recruit para sa CPP, NPA, NDF nung kabataan niya. Yes. Ang pagkakalam ko sa Santo Tomas, hindi UP. Mm. Si Hontiveros po hilaw na komunista. Sapagkat ito ay grupo ng Bisig at Pandayan. Mga grupo ito ng sosyalista na mga anti-CPP, NPA, NDF pero nagkukunwaring communist. So Okay. nagkita sila kasi si Ronald Llamas sinipa ito ng CPP, NPA, NDF. Sumama ito sa grupo So, traidor nila. pala talaga Traidor ito. ito. Traidor na to dati. Oo, sinipa ito sa grupo ni Joe Masison. Si Hontiveros naman, dahil walang mapuntahan si Llamas, kinupkop nila ito. So, nagkasama-sama sila. Oo. Kagaya ni Pero- Tita Rosales. Ayaw niya aminin talaga kasi sabi kung sa loob-loob lang ni Hontiveros, sabihin niya, hindi ko talaga maamin dahil napakapangit. Oo, napakapangit. Napakapangit, hindi pa nagtututbrush. Oo. Kaya nga ang sinasabi niya kanina sa interview with Karen Davila, yung komentaryo daw na nagkarelasyon sila nila Ronald Llamas ay conflict of interest, hindi conflict of senses yun. How can you reconcile ang conflict of senses yung kung sa Ilonggo, Congressman, Oo. ang kapal ng tartar sa ngipin ni Ronald Llamas and then si Hontiveros, panay ang pabeki belo. Oo. How can you reconcile that kung, kaya, di ba? kaya nga pinagdudahan na yung pondo ng PhilHealth, when she was a PhilHealth director, ay nilalagas daw. Di umano. Dahil nagpapaganda. Kung naalala Kasi mo, biyuda na eh. naalala mo, Congressman He Jing? wants to attract men eh. Yeah. Kaya may mga rumor na naging girlfriend ng isang senator na Yeah, narinig ko yan, ha? asawa ay artista Aha. or naging girlfriend din ng another senator na ganyan, lang ganito. Oo, Kasi tama. nagpapaganda na. When I met her, when she was Congresswoman. still married, we were very good friends then. Kasi we were fighting against Macapagal Arroyo. Nasa minority kami. Oo, tama, no? Nag-congresswoman ba siya noon? Nag-congresswoman, party list Akbayan. congresswoman. Oo. Sa Akbayan. So, in fact, I was very friendly and sympathetic when her husband died. Si Barakel. Talagang umaano kami dito sa... But who would expect? Because she was just a very mediocre person. Yeah. Tama. But what money can do, they say. Yeah. If Talaga. you have the funds, you can beautify yourself, you can Cover up. influence the people, maybe. And even she influenced Noynoy Aquino Yeah. to make her win in the Senate. Yeah, agree. Kasi ang sinasabi ni Congressman Jing Paras, ito may ebidensya. Ipinapabalik sa kanya at sa mga liderato ng PhilHealth ang 1.2 billion pesos ordered by COA. Hindi ito na-accomplish, no? Hindi na-accomplish. Kasi na-overturn ng events, no? Wala na si Noynoy, natabunan na. Tabunan. Ngayon baka nagtatanong kayo sa amin ni Congressman Jing, bakit sila po ang take-off ng topic namin? Ang main subject matter namin, ang ombudsman Because case. they are the brains of these people who have ambition. This guy by the name of Boy Tartar. Boy Tartar na walang pagsipilyo ng kanyang ngipin, gun runner at saka napaka-small fry, yung mga peke na DVD, pinapatulan niya, no? At nagpapasikat. So, there's only one explanation. How much is the PR money of this guy
for him to land in all In all these media interviews. Yan. Halos everyday. When he is a nobody. At ang topic niya, Congressman, isa lang. No. Siraan Si si Sara. Sara Duterte at takihin si Pangulong Duterte. Oo. Wala kang, Ulit-ulit lang. Wala kang atake against Marcos. Wala. No. Oh. Tapos, binibuild up niya si Hontiveros na Alternative posible daw. daw maging presidential candidate. Ayun. Tapos, dinidiscourage niya si Leni Robredo na magiging hindi na daw interesado si Leni Robredo. Yun ang ito yung mga dialogue nitong Ni Boy Tartar na laki-laki ng tinga sa ngipin. Nakakahiya. Daldal ka ng daldal, pero hindi ka naman pala nagsisipilyo. Pupunta ka magsipilyo ka muna. sa interview. And Congressman Jing, mga kababayan, historically speaking, ang unang nagbulgar sa kanila sa tandem ni Hontiveros at ni Lamas bilang political mercenary operators, no less than the late Senator Miriam Defensor Santiago. Yes. Sinabi niya itong akbayan na to, nagmamanufacture ng mga ebidensya laban Doon sa kay Chief Justice Corona at ang operator sa likod, itong dalawa, Oh. si Hontiveros Yes, yes. at si And Lamas. that was admitted by one of the witnesses. Correct. Oh. In an open Senate impeachment court session. Yes. Oh. At kaya namin ito na idudugtong ang tinatawag na historical correlation. Tama ba, Congressman? Yes. And right now, they're the brains in this filing of Ombudsman case. ombudsman case. Alam naman nila na si Sara Duterte ay immune from suit just like the president. Aha. So, optics lang ito lahat. Mhm. They want to create again propaganda na iniimbestigahan si Sara Duterte Yan. for plunder, for ganito. Kasi they're trying to build up a case against her when they file an impeachment come February. Congressman Jing, itatanong ko sa iyo bilang abogado. Emphasize ko to Si Hontiveros hindi abogado. Si Lamas hindi rin abogado. Si Congressman Jing Paras, lawyer, UP Law. Tama ba ko? Yes, sir. UP Law. Yes, sir. Okay, ang tanong I'm ko sa proud of my mater. At itatanong ko sa kanya bilang graduate ng UP College of Law, abogado. Si Boying Rimulya, sinasabi ng marami na lapdog ni Marcos. Will this be the first time that the ombudsman shall be weaponized to harass a political rival at the level of a vice president para isampa ang kaso sa Sandigan Bayan? Anong tingin mo? Well, he's a lawyer, no? He knows his law, but sometimes he bends the law according to Marcoleta, no? Pero maraming, with your respect, Boying is very close to me being Brad kayo. my fraternity brother, and when I was an illustrious fellow, he was my vice illustrious fellow, so we're close, and I have high respect for Sa this UP guy. din siya. Oh, kasi matalino naman yan si Boying. But I heard him speak in an interview with Karen Davila Yeah. that wala siyang sasantuhin. Sana. So, wala siya daw sasantuhin kasi kaya nga hinihiling niya yung pwesto ng ombudsman dahil wala na siyang ambisyon except to yung rule of law. To be the So, guardian of the government. Oo. Pero tingnan natin. Tingnan natin. Kasi very obvious naman itong pinail na kaso ng itong Magno, itong Llamas, Itong si Padre Robert Reyes. yung Robert Reyes, yung parang hindi bagong pare. boyfriend daw ni Laila de Lima yan eh. Oo. Parang hindi pare congressman eh. Oo, hindi pare. Pag nagsalita, nagmumura din. Nagmumura. At hambog na hambog. At parang siya lang ang Panginoon ng kawastuhan sa Pilipinas. Wala yan. Si Reyes he's an old hag. Wala na yan. Nobody even Pinagtatawanan na nga eh. tumanda na lang na pinagtatawanan yan. So, these are the kind of people who are paid to operate, to file cases, Agree. especially as a prelude nga towards kasi nag-ambisyon sila. Bakit prelude, congressman? Why? Because kung nawala na, if they get rid of Sara through illegal means, through harassment, through whatever, kasi sanay itong gumawa ng mga as you said nga, doon sa kay Corona, sila yung gumagawa ng mga manipulations. Manipulation, mga dokumento. So, feeling nila siguro,
And it was which funded by Illinois. they are wrong because Sara is supported by the entire nation. Mindanao, Visayas. You cannot put a good man down, you know. So, kung ito lang ang mga pipitsugin ang gumawa niyan, walang Agree. ano yan, walang saysay yan lahat. These are all propaganda. As the same way as this Llamas is being propelled to be interviewed, to be, you know, kasi walang hiya naman to kasi. Bayaran talaga eh. He speaks whatever, he is, Being ito paid for. robot ito eh. Mercenaryo eh. Mercenary ito eh. So, For hire. for hire yan. So if you have a fund, yung PR is very well funded. Billions, Congressman eh. Talagang iimbitahin ka maski feeling ng mga host bakit natin inimbita ito? Hindi ito nagsisipilyo eh. Bakit natin imbitahin ito? Tingnan mo yung itsura. Pero paldo naman ang bayad sa likod. Ayun. Paldo naman. Yun po ang So, qualification niya. At yes. walang ibang bumuko sa kanya, maliban pa doon kay Senator Miriam Defensor Santiago, na mga operatiba ito ni Noynoy Aquino noon para pabagsakin ang matinong Chief Justice na si Corona. At ito ay binuko din ni Congressman Jing ni Secretary of Foreign Affairs Teddy Boy Locsin. Anong Saan? sinasabi ni Teddy Boy Locsin dito? Go ahead, Congressman Jing. What do you expect from this guy? Walang Bad trabaho, runner. walang qualification. No. Ang only qualification na Drop out yata ito sa... parang hindi nagtapos to eh. No, drop out ito sa UST. Sa UST UST pa, hindi pa siya makapasa. So, ang tanong ngayon, Congressman Jing, ganito. Ano ang value? Maliban sa sabi mo propaganda ito, mind conditioning at optics ang pag-file ng kaso. Bakit i-pursue nila? They want to build up a crescendo that will jibe with the possible impeachment of Sara by February. But they don't realize that the impeachment will be facing a new ball game. Bakit? Una, hindi naman diretso sa Senate yan eh. Yung pending sa Senate na impeachment sa 19th Congress, Wala it's na yun. already dead in the water. Wala na yun. So, if ever they will create a new impeachment, it shall be filed again in the House of Representatives. From zero. From zero. Okay. Now, how did they bypass the Committee on Justice? By paying, according to Toby Chanko. Toby Chanko, they earmark already certain amount of money galing sa program funds to pay. And you were correct, hindi pa na 90 billion lang, 150 billion. Yes. Ang panunuhol. So, ang sinasabi mo, Congressman Jing, yung element ng panunuhol mahirap gawin. Mahirap yan. Because, sana nila kukunin yung pera sa 2026. Where will they get the money? Unlike in the 2025. insertions in 2025. Na napakalaki. Binabantayan na ngayon yung unprogrammed funds sa 2026. At ang BICAM ngayon, binira na pati si Congressman Momo in-expose. Na bakit nandyan si Momo? Yes, Pinatiba yan yes. ng sindikato. Sindikato yan sa Surigao eh. Oo, ngayon may nagreklamo, Congressman Jing, habang papunta ko sa iyo, nakasakay ko sa taxi. Yes, ng yes. balita. Nandyan yung mga babae at mga taga Surigao na kilala na ito, mandurugas. Ito si Momo. Kasama si Garjola. Ngayon, Congressman, ang sinasabi mo, yung elemento ng bribery at panunuhol na ginamit nila Marcos at Romualdez sa first impeachment na nakalusot hanggang Hindi Senado. na, may setback yan sila. Okay. Hindi automatic. Hindi niya yan automatic na 1/3 diretso na sa Senado. They will now have to go through the process of Yun. impeachment. It will be read in the Plenary. The plenary. Endorsed to the Committee on Justice. Doon ang bakbakan. Ayun. So, doon magkakabistuhan na walang ampaw yung kaso nila na impeachment. In the same way as ampaw din itong kaso na pinail nila against Sara Duterte. Kasi pangwasak lang ito, demolition job ito eh. Pero ito nga ang sana mapagmasid ang ating mga kababayan. Why are they so enamored or hot na hot dito sa issue ng 625 million allegedly na
na misuse ni na Sara misuse daw ni Sara. with corruption. But why ain't they even, now that Marcos is already being Identified. identified, he is very naked. He's very naked. In Yeah, other words, lantad na. lantad na, wala nang damit. Una, yung sinabi ni Saldico, 100 billion in-insert. He Hindi niya made dininay. 25 billion. He did not deny Did not this. deny until now. Oh. Yung 52 Billion. 52 billion From Bulacan. from Bulacan na diniliver personally ni Saldi, At tumutugma sa revelation ni Alcantara. ni Alcantara. At ni Bernardo. Oo. Tapos mayroon pang 1 billion na personally binigay niya kay in addition Kay Jojo kay Cades. Jojo Cadiz. And Cadiz has not even Denied. denied it. Nag-eskapo lang. Nag-iskapo lang. Oo. Ha? At ang 5 billion na inamin ni si Saldico na pinahabol na para sa Office of the President na wala sa NEP, bigla na lang pinadagdagan ng 5 billion. Yes. Oo. Hindi rin denied yun. Oo. 5 billion yun. So, bakit hindi in the same way as they can file a case against Sara, these people, if they are really True to the purpose. true to the purpose, they can also file a same case against Marcos. But they are not even talking about it. Yeah. And they are defending itong sila Lamas at saka si Mabuti Virus. pa yung mga lawyers. Ako, I salute to those lawyers na nag-file ng petition for amparo. Which they talagang tinulong nila si Marcos Yan. on the flood control. Nasa Identified Supreme talaga. Court ngayon. So, itong mga propagandist na ito, ito nung una kasi, medyo na-believe ako dito. Akala ko matino itong si Magno. Akala ko matino. Hindi. Akala mo matino si Matino Magno. si Magno. At yun ang unang perception ng mga Kasi tao. nung in-expose niya, nung nag-resign siya, prelude lang pala para sumikat siya, para gamitin din siya nitong grupo na ito. Ni Marcos at Romualdez. Ni Marcos. Bayaran din pala. Bayaran din siguro. Okay. We don't Nagtatanong have kami. evidence, but it's pretty obvious na parang mapunta dyan ang ating duda. At yun ang mga pattern. And by the way, before ko po itanong kay Congressman ang dalawang importanteng bahagi ng aming first topic na ito sa episode ng ating Iparash kay Paras, Congressman Jing, yung 625 million pesos na sinasabing confidential fund at yung unang 125 million, lahat ng ito po ay dumaan sa 3 proseso every year ng COA review, evaluation and report at lahat ng ito 2022. 23, 24, and even ang pang-apat, And the COA unmodified. says, kaya nila hindi agad-agad na kasi may May mga review. documents na pinapasabit na. But now, Complied na. it's clear. The Vice President is clear. It's as bright as day. Yung kanyang clearance. And yan ay Commission on Audit na. And it's the only constitutionally mandated body. Tama ba, Congressman? And all of these will fall once it is submitted to the Ombudsman that the concept of an intelligent or confidential fund is really literally confidential. Yeah. It is, may mga purposes yan. At Congressman Jing, by the way, mga kababayan, si Marcos Jr., si BBM, mula 2023, 24, and 25, hindi bumababa po sa 4 na bilyon ang confidential fund. And every year, ubos. And he has two. Intelligent and confidential. Which totals about 9 billion. 9 billion lahat. And wala pa siyang liquidation Wala. dyan. And every year, Congressman And Jing, these ubos. people, itong mga propagandists na Pinupunduhan ni Marcos. pinupunduhan, pinapatulan si Sara, walang question tungkol kay Marcos. Wala, tahimik. Which has times 20 ang kanyang Confidential fund and confidential intelligence intelligence fund. Yeah, that's correct. At walang COA findings dahil hindi siya nagsasubmit ng report. At yun ang nakuha natin. So bakit hindi rin nagtatanong itong mga Exactly. hindi sila nagre-raise din ng question? Why? Because they are the creation of Marcos. Aha. Siguro feeling kasi nito, paring Eric, Yes, Congressman Jing.
natatanaw nila, knockdown na si Romualdez. Wala nang Durog na. Wala nang chance na magiging presidential. Kasi yun ang dinidevelop. Ang sabi mo nga, Si Sandro damage. hindi pa Damage ripe na. hindi pa ripe for the 2028 Malayo. he has not come of age. So feeling nila Marcos has to draw from From the ranks. Kaya yun ang mindset nitong mga propagandist na ito. Mhm. Mhm. Congressman Jing, can the ombudsman file the case sa sinampang kaso na reklamo na ito ng mga Evil Society nila Ronald Lamas at grupo nila, and immediately the Sandigan Bayan will issue a warrant of arrest? No. The ombudsman, under the ombudsman law, can only investigate. Because under the Constitution, the President and the Vice Presidents are immune, are impeachable. You know, Sige, paliwanag mo in briefly, the old Congressman. Constitution, there was a provision na sinasabing they are immune from suit. 1935? But that was not taken up. However, these are jurisprudence that immune from suit ang presidente. So it goes without saying that since both of them are impeachable offense, they can only be removed by impeachment. Or resignation nila, Or death and permanent incapacity. Yes, but in this particular case, if you drastically remove someone, only by impeachment. So, perhaps the ombudsman can investigate. But he cannot file. Pag i-file niya, theoretically, Ay, will Sandigan Bayan issue a warrant of arrest? Of course not. The Sandigan will not accept, because impeachable eh. If you... Malaking issue ito. Justiciable issue to sa Supreme Court. Yes. Mayroon ng jurisprudence yan. Oh. So, Harassment talaga ito. propaganda lang talaga ito. Yeah. And you are correct kasi nang ipinal nila, kung hindi tayo nagsasalita ngayon, Congressman Jing, ang burden of discussion now goes to Sara Duterte. Hindi na sa kay Marcos at kay At Romualdez. saka, dito natin makikita ang sinasabi ng ating ombudsman that Wala siyang sasantuhin. hindi niya gamitin to weaponize. Kaya nga nag-insist daw siya na maging ma-appoint na ombudsman because he will set things right. He will make good. Hindi maging lawfare. Hindi maging low warfare. Hindi maging lawfare. And you are still hopeful. Kasi sensitive din yan. Because gamble yan eh. If I were the ombudsman, I will gamble. Si Marcos na pabagsak na? Kasi O si Sara na kasi paangat? makapag-file niya ng kaso maski illegal kasi impeachable offense ito si Sara, hindi pwedeng kasuhan yan unless impeachment lang. Pero ipapile niya Sa Sandigan. he will establish information tapos pa which is wrong. And I suppose hindi rin tatanggapin ng Sandigan yan. Mahulog ito sa ignorance of the law. So I don't think he will risk because he is also impeachable eh. Yeah. The ombudsman is also At impeachable. ang binabanggit mo, ang palubog na gobyernong ito, dito pa ba siya tataya? Sabi mo gambol eh. O sa umaangat na isang leader. Kung napakadumi, ito lang. Of course, I still appeal to the good ombudsman. Kasi he has already made a statement that he will do good because he wants to have a legacy for the country. For the country. So, feeling ko, hindi niya papatulan yung politika dito. Even if it is sanctioned by Marcos, itong operation nila. Well, maninindigan na siya dito. I don't think sa kasiraan na ni Marcos ngayon. Kasiraan na ni Marcos. Bulok na. Tinanong nga siya kung sasampahan ba niya ng kaso si Sandro. Sabi niya, sasampahan niya ng kaso eh. Pati si Martin daw. Pati si Martin. Oo, kasi when evidence points to them. So, if that is his dialogue already,
And what's left is Marcos. But knowing that Marcos has already been pinpointed by Saldico And all other evidence. and other evidences, Gutesa, and so on. Diskaya. Kung akong ombudsman, ang sinasabi niya, I will rule by evidence. Yeah. Kaya nga sinasabi ni Marcoleta, kasi sinasabi nila, itong mga ibang senators at itong mga nagmamarunong na mga abogado na wala daw saysay yung mga statements ni Saldi Dahil walang under oath, dahil walang hindi affidavit. under oath. Hindi affidavit. Pero if you look at the ombudsman law, the ombudsman can investigate motu proprio, Meaning, even without an affidavit. even without affidavit. They can investigate in any form of evidence. So, yan. May probative value yan because it's personal knowledge. Yeah, direct personal knowledge. They can send their lawyer. Ipahanap nila si Saldi. Alam mo, may tinatawag na deposition. Executive deposition. Pwede kang magpadala ng kung Representative. talagang interesado ka to go to the bottom of what Saldi was saying. And Gutesa is here. Oo. Sinabi ni Saldi, si Gutesa, totoo yung At saka believer. sinabi ni Vince Dizon na ang base nila na pag-file ng kaso kay Gutesa, kay Romualdez, Romualdez. at kay galing sa oral Declaration ni Gutesa. declaration ni Gutesa sa Senate. No, Na tumutugma sa revelation ni Saldico. Yes. Congressman Jing, magandang pag-usapan namin ito sa pagbabalik ng ating isa pang episode Yes. ng Iparash kay So, Paras. May gusto kang ipanawagan? Well, mga kababayan, mapagmasid po tayo dito sa grupo nitong Evil Society Group. Evil Society na ito because as early as now they are already exposing their Political motives. purpose, Bayaran. their ambitions to acquire political power. Yan. By destroying Destroying the strongest possible contender contender. in the persona of Sara Duterte. Well, good riddance to all of you kasi so long as you don't have Mindanao and Visayas, you're nothing. Yeah. At mga kababayan, napakakulang ng oras kapag si Congressman Jing ang kapartner mo sa ganitong kainit na mga talakayan. Pero may isa pa tayong episode. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa Iparash kay Paras Yes. at i-click ang notification bell upang kayo po ay ma-notify at maipaliganap ang mga magagandang impormasyon. Ito po si Ka Eric. Pansamantala po akong kabahagi ng Iparash kay Paras. Yes. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.